Secretary, may mga lumalabas na information regarding doon sa DG8, yung angulo ng uh, merong interest, conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay, let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. Can you imagine? 206 million, paparatangan ka ng ganyan, na hindi ka man lang kunan ng panig, na hindi ka man lang tawagan. Sa journalism, basic po yun, kukunan ka ng dalawang panig. Tama ho ba? Tama ho ba? Tama, di ba? Pag hindi mo kinunan yung isang panig, ano yun? Balanse ba yun? Balanse ba yun? Hindi, di ba? Ngayon, gumagawa tayo ng mga reforma, na ngayon, gumagawa tayo ng mga pagbabago. On my 8th day, 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to? Demolition job? Fake news ba to? Ano ang dahilan? Anong nakikita niyong motibo doon sa mga allegations against you? Alam mo, Alvin, marami akong nakikitang dahilan. Siguro 2-3. Meron kasing mga mangyayari dito na kinakailangan kong gawin. Merong balasahan na mangyayari. May mga, ang utos ng executive secretary, lahat from director up, kailangan magsumite ng courtesy resignations. Pero ang hindi ko inakalang mangyayari, na doon ako medyo tinamaan. Yung mami ko, 78 years old, may heart disease. Na high blood kahapon. Recently, may mga kidnappings, di ba? May mga anak ako na wala namang bodyguard yan. I was contemplating siyempre yung una mong reaction, di ba? File a legal action against these purveyors of fake news. Pero nung naitulog ko, naisip ko, baka naman lalo lang tayong madistract. Madistract tayo sa focus na ano ang kinakailangan gawin bilang Presidential Communications Office.